Hello, magandang araw po sa ating lahat. Welcome po sa Munting Tinig TV. Ito po ang Munting Tinig ng Ordinaryong Filipino, si Sir Glenn. At bago po ako magsimula, inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe and then at the same time, like, share, and comment. At huwag kalimutang i-click ang notification bell para lagi po kayong updated the moment na mag-upload po ako ng video at magla-live sa ating mga reaction with regards po sa politika and syempre pagpapahayag po ng ating suporta sa mahal na Pangulo, First Family at saka sa gobyerno. Ang pag-usapan po natin ngayon mga kaibigan ay magbibigay lamang po ako ng reaksyon sa isang vlogger na ang kapal ng mukha, para tawaging makapal ang mukha ng presidente. Hindi ko lubos maisip kung anong utak ng isang vlogger na nakabase sa Amerika na si Maharlika. Alam mo, sa totoo lang, Maharlika, huwag kang magalit pero ikaw ang pinakabobo sa lahat ng vlogger na nakilala ko talaga. Kasi wala sa lugar ang pinaglalaban mo. Unang-una, you poison and condition the mind of the Filipino people na magalit sa gobyerno. Ikaw na ang nagsabing hindi ka updated sa kung ano ang nangyayari sa trip ng Pangulo sa Japan. Pero kapag makapagsabi kang nilustay ang pera ng taong bayan, parang akala mo ang galing-galing mo na. Uulitin ko, Maharlika, mas makapal ang mukha mo. Kasi una-una, iskandalo lang po ang ginagawa mo sa social media. Walang katuturan. Galit ka dahil may nag-send sa iyo ng picture, ng photo of, bakit? Hindi ka kasali? And then sabihin mo, you are representing the Filipino people. Tapos, ang kapal ng mukha mo na tawaging makapal ang mukha ng presidente at ginagago ang ating bayan. Dahil lamang po sa mga makitid po ninyo na utak. Galit-galit ka dahil sa pinasahan ka ng picture ng mga kaalyado ng Pangulo na kung saan pumunta sa Japan, mga businessman na pumunta sa Japan, at tinawag po pang masahol ang administrasyon ni PBBM sa mga dilawan. Saan ka humuhugot ng lakas? Babae ka? Hindi ka ba nahiya sa sarili mo na pinahirapan ng administrasyong PBBM ang tao dahil po sa bigas at sibuyas na sinasabi mo na kung saan sa panahon ng dating administration, hindi ka nagreklamo na tumaas ang presyo ng sili. Tinawag mo pang first gentleman ng Pangulo. Bastos ka na pagkaklaseng pagkababae. Huwag mo nang gatungan at huwag mo nang sulsulan kasi alam mo sa totoo lang, kahit maghilata ka pa sa kalye, walang maniniwala sa kredibilidad mo. Okay? So taong bayan, alam na ninyo na si Maharlika ay anti-BBM. Hindi natin alam kung saan nanggaling ang kanyang galit. Sa bagay, hindi niya man aaminin na naiinggit siya at insecure. Marami ka ng pera. Kaya mo na. Oo, hindi ka lumulustay. Natural, hindi ka lulustay ng pera ng taong bayan dahil hindi ka po taong gobyerno. Pero yung pagdidiskitahan mo, pati yung mga media na nagsakay sa eroplano, ang kapal din ng mukha mo na magsabi niyan sa taong bayan. Ha? So dapat, kung halimbawa, pinupuri pala ang administrasyon ni PBBM, masakit pala sa kalooban nyo. Alam mo, Maharlika, kung nabudol ka, ikaw lang man ang nagsasabi nun. You are not that important. Sa totoo lang. And you are not relevant. Ewan ko nga ba kung bakit may mga nakikinig sa katulad mo na puro iskandalo ang ginagawa sa social media at wala kang napatunayan ni isa sa mga accusation mo. Aminin mo yan. Ha? Ikaw ay isang halimbawa ng vlogger na anay sa lipunan. Wala kang ginawa kung di akala mo mawawasak mo ang gobyerno. Alam mo, Maharlika, tanggapin mo that you are no longer in importance. Wala kang pakinabang sa Pilipinas. Aminin mo yan. Sa totoo lang, huwag kang magalit.
kung gaano kabastos ang bunganga mo sa presidente, ganun din kami kabastos ang bunganga namin sa iyo because you are not worthy to be respected. At hindi kami naniniwala na you are doing what you are doing at this point of time because you are pro-Filipino people. Wala kang pakialam sa Pilipinas dahil alam mo kung bakit taga-ibang bansa ka na. At sana bago mo bitawan yung mga salita mo, look at yourself in the mirror. Mas makapal ka. Bakit nakatuto kay PBBM at saka kay First Lady Lisa Araneta Marcos ang komentary mo? Why you did not criticize the Speaker of the House? Why you did not criticize the Senate President? Why you did not criticize Gloria Macapagal Arroyo? Kung hindi ka pa naman boba, ewan ko kung bobo ka ba o nagtatatanga-tangahan ka. I am very sorry kung matapang ka, kami, nagsasabi lang ng kami because we don't want you to humiliate the President of the Republic of the Philippines and the First Lady kasi sa totoo lamang, hindi ka po Pilipino. Kaya wag kang mag-astang Pilipino ka. Naintindihan mo? Ngayon, kung nabudol ka, kasalanan mo yan. Wag mo kaming idamay ng mga Pilipino na nagmamahal sa bayan. Okay? You are a now certified anti-BBM. Mabuti yan, at least, minura-mura mo ngayon ang presidente sa latest mo na vlog, minura mo ang First Lady, halos minura mo yung mga... Bakit hindi ka mag-interview ng mga media kung nabayaran sila o whatsoever? Kung hindi ka pa naman tanga, lahat ng presidenteng lumalabas sa kanilang foreign trips, sumasama ang mga media. Mayroong mga correspondence yan na pinapadala ang bawat istasyon para nang sa ganon ay makakuha ng update. Kung hindi ka pa naman itanga at saka abnormal na pagka-vlogger, inimbitahan ng gobyerno ng Japan ang presidente ng Republika ng Pilipinas. Sa bagay, wala kang pakialam, US citizen ka man eh. Kung hindi ka uulitin ko tanga at saka abnormal na pagka-vlogger, ganun po ang interpretation po ninyo sa trip ng presidente sa Japan. You are not updated because you choose not to become updated dahil po sa ego mo. Dahil sa kapal ng mukha mo na akala mo totoo ang mga sinasabi mo sa sambayan ng Pilipino. Akala mo madala mo ang karamihan. Huwag mong kaming kaawaan. Alam po namin kung ano po ang ginagawa ng presidente ng Republika ng Pilipinas. You are not that unimportant here, Maharlika. Huwag mong isiksik ang sarili mo sa Pilipinas. Alam mo kung bakit? You denounce already your allegiance to the Philippine flag. Nagbuburara ka lang dyan, nagbuburatitat ka at nanggangawa-ngawa ka sa social media because of views. Okay? Aminin natin, hindi ka lumulustay ng pera ng taong bayan kasi hindi ka public officials. Uulitin ko, kung hindi ka pa naman bobo na klaseng vlogger, foreign trip ng presidente, pagdidiskitahan mo, our Philippine delegation in our president invited to visit Japan and at the same time to do business. Hindi po katulad ninyo, wala kayong natulong sa bayan. Kami ang tuwang-tuwa namin. Hindi ko maintindihan kung saan kayo nanggagaling. Ewan ko kung may naniniwala na naniniwala kayo kay Maharlika. My God, discern Filipino people. Ito ang anay, ito ang isang halimbawa ng anay sa lipunan. Crab mentality. Kung hindi ba damat abnormal ang klase na vlogger na ito na pag-iisip na ito, natural kailangan i-cover ng media kasi may scope sila eh. Inaabangan ng mga Pilipino kung anong balita about sa mga foreign trips ng presidente. Ngayon, pagdidiskitahan mo na ginastusan ng gobyerno itong mga media na ito, anong tingin po ninyo, Maharlika, sa sarili mo? Yan na bang katalinuhan mo? Sa bagay, nurse ka nga talaga. Kung nurse ka nga talaga. Alam mo, sa totoo lang, huwag kayong magalit na mga followers or subscribers ni Maharlika, pero kayo na mismo ang makakapagsabi niyan kung anong klaseng pag-iisip pero ng babaeng yan. Di ko lubos maisip na most of the Filipino people ay nagbunyi
dahil po sa tagumpay na lakad ng ating Pangulo sa Japan. Samantalang itong vlogger na hindi napagbigyan ng kanilang mga gusto, hindi po nabigyan ng importansya sa Marcos administration, nanumbat ng kanilang tulong sa kampanya ni PBBM, nagsusulsul at nag-i-insinuate sa mga Pilipino na ganun kagarapal ang administrasyong Marcos. Mahiya naman kayo. Kung ang tawag mo sa presidente makapal ang mukha, mas makapal ang mukha mo. Kasi alam mo kung bakit, kung tutuusin, maliban sa tax, wala kang naitutulong. Wala tayong naitutulong sa gobyerno, kundi ang magkikriticize. Yan ang trabaho mo. Oh? Kaya naman, huwag mong ipahiya ang sarili mo. May dignidad ka pa na natitira. Okay? Alam mo, masakit sa amin na ginaganito mo yung presidente na alam namin, nakikita namin na talagang nagtatrabaho. Ako, Maharlika, sumpa man sa Panginoon, hindi ako binayaran. Pero bakit ganito ako? Because naniniwala ako sa presidente. Ngayon, kung ikaw ay hindi naniniwala sa presidente at pangbabastos lang ang trabaho mo, so dapat mong tanggapin din kung paano ka bastusin ng sambayan ng Pilipino. Wala nang maniwala sa iyo. Look at yourself in the mirror. Tingnan mo, tahimik na nga kayo sa smuggling. 'Di ba? O, nasaan na ang mga ebidensya ninyo? Hindi ka ngayon magngawa-ngawa. Unfair. Dinadaan nyo lang sa tibay ng loob at guts. Alam mo, Maharlika, ikaw ang kahiya-hiyang Pilipino na napunta sa abroad na ginaganito mo ang presidente, ang first lady, at ang gobyerno. Hindi ang gobyerno ni PBBM ang nanggago at makapal ang mukha. Hindi ang gobyerno ni PBBM ang nanggago sa mga Pilipino. Kayo na mga vlogger na walang kwenta ang nanggagago sa mga followers at subscribers ninyo. Dinadaan nyo lang po sa lakas ng loob. Totoo lang talaga. So what you are saying now is just nonsense. Ha? Paano pinahirapan ng gobyernong PBBM ang mga Pilipino dahil po sa sibuyas? Panahon ni President Duterte, tumaas ang sili, sobra pa sa presyo ng sibuyas, hindi kayo nagngangawa-ngawa. Ha? Tapos sabihin ninyo ngayon masahol pa ang BBM administration sa dilawan na kaalyado nila. Kung hindi ka naman itutak talangka, hindi mo ba alam kung anong ginawa ng mga dilawan na sinasabi mo sa pamilya Marcos? Tapos ngayon sasabihin mo ang kaalyado nila dahil asawa ng ating presidente si Liza Araneta Marcos. Anong klaseng utak mayroon ka, Maharlika? Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? You're such what we call this nonsense. Totoo. I am very sorry. Galit ka dahil pinupuri ng mga media. Bakit? Kailan ba pinuri ng mga media ang mga Marcos, ang administration? 'Di ba pag may mali, pinupuna nila? So tapos ngayon pag didiskitahan mo, nasuhulan sila. Kasi kayo, ang utak ninyo, ang yan ang iniisip ninyo. Bakit hindi kayo mag-investigate kung sinuhulan ba ito ng gobyerno itong mga media na ito? 'Di ba dapat magngawak-ngawak ito sila? Dahil may panahon na sila napatunayan kung gaano kasama ang mga Marcos kung nagbayad ang mga Marcos sa kanila para lang sumama at babanguhin ang pangalan nila. Hindi mo ba alam na mainstream media ang sumira sa pangalan ng mga Marcos? Tapos ngayon gumagawa itong administration ni PBBM ng magaganda, napupuri ng media, napupuna ng media, galit na galit kayo. Tapos tinatawag mo ngayon ang first gentleman, ang presidente ng first gentleman at makapal ang muka. Mas makapal ang muka mo. Saan ka nang galing? Mas makapal ang mukha mo kaysa sa kay president. Dahil ang presidente mabait. Ang first lady mabait. Hindi po nagagalit sa lahat ng accusation for more than 36 years. Saan ka humuhugot ng lakas ng loob? Galit na galit ka dahil may nag-send sa iyo ng picture kasama ang mga Philippine delegation sa Japan. Kung may itinatago sila, do you think
Ipopost nila yung picture na yan. Ikang problema kasi sa'yo, insecure ka eh. Si Pipi lang kalaban mo, dinamay mong gobyerno eh. Anong klase? Marlika, mahiya ka naman sa sarili mo. Look at yourself in the mirror. Kaming mga ordinaryong tao, masaya kami. Hindi kami humangad ng kung anumang tulong sa kay President Bongbong Marcos. Makita lang namin na gumagawa siya ng para sa bayan. Masaya na kami. You are not happy of the achievement of PBBM trip sa Japan dahil you choose not to become updated. Dahil po sa kakapalan din ng pagmumukha mo. Kayo ang nanggagago sa taong bayan, particularly sa inyong mga subscribers, sa inyong mga followers. Mas masahol pa kayo sa dilawan at tinklawan na kung saan kinalaban po ninyo sa panahon ng kampanya. At hindi po hiningi ni PBBM ang suporta ninyo. Kung tutuusin, kayo ang nagpresenta. Tapos kakapal ng mukha mong manumbat, kapal ng mukha mong magsabi. Anong klase? May pera ka na, mag-aliwaliw ka na, ikaw na nga ang nagsabi. Pabayaan mong Pilipinas. Dahil hindi po ang utak ng mga Pilipino katulad sa utak mo. Kayo ang nagsusulsol sa mga inosenteng Pilipinong maniwala sa kagagahan po ninyo. I am very sorry, Maharlika. You are not a Filipino. Pagpalagay natin ipinanganak ka dito, but you are already citizen of United States of America. So ano pang dadada mo? Ano bang pakinabang mo sa Pilipinas? Yung pag-uwi mo, may pera ka, makabayad ka ng kung ano-ano dyan. Hindi namin kina-question yan. Pero sobra na eh. Mas makapal ka kasi wala kang maitulong sa ekonomiya ng Pilipinas kung tutuusin. Mas lalo mong sinisira. Ngayon, galit ka dahil hindi ka pinapansin? Hanggang dito ka lang sa kalingkingan ng First Lady? Huwag kang magpapansin sa Presidente. Ngayon, mabuti at sinabi mo na makapal ang mukha ni PBBM. So, I am very sorry then because kami na mga Marcos loyalists at kami na mga nagmamahal kay PBBM, kami ang magtatanggol sa kanya at kami ang magtatanggol sa gobyerno. Sa totoo lang, mas kami dapat ang may karapatan na magreklamo sa gobyerno, hindi katulad mo. Ginawa mo kasing representative ang sarili mo sa taong bayan, pagkatapos hindi mo nakuha ang puso ng taong bayang maniwala sa inyong kabulukan na utak, galit na galit, dinadaan nyo sa galit, as if akala ninyo, pag magwala kayo, pag magalit kayo sa social media, pag magpuna kayo sa presidente, destructively, kagatin po ng mga tao. Kasi akala ninyo panuurin kayo ng mga tao. Kumita na yung mga style na yan. 'Di ba? So at least mabuting nagpakilala ka. Ngayon, minura mo si PBBM, ginawa mo siyang makapalang mukha. So, choice mo yan. Pero, wag ka lang magalit kapag marami po ang magdidefend kay PBBM sa'yo. Kung sinabi mo si PBBM makapalang mukha, ang mga katulad po ninyo mga Pilipino na nangingibang bayan, ikaw na klaseng vlogger, mas makapalang mukha mo. Kasi alam mo kung bakit? Ang presidente gumagawa ng mabuti para sa bayan. Puro lang naman kayo accusation eh. Pati yung mga media, dinamay nyo na mga bayaran, suhulan, mahiya naman kayo. You underestimate the credibility of a particular individual. Sa totoo lang, ganyan kayo, kamata pobre. Akala mo yung mga nagtatrabaho sa media, masusuhulan? Tandaan mo, Maharlika, mainstream media ang sumira sa pangalang Marcos. Pagkatapos, dahil lang sa anticipation mo na suhol, nagtatamis na itong mga media? Hindi bulag ka lang. Bulag ka lang sa katotohanan. Hindi mo matanggap na ang mga media malapit sa mga Marcos ngayon dahil nakikita ng media ang kabutihan ng ating first family. Pero ano ang ginagawa ninyo? Nilalaso ninyo ang utak ng mga Pilipino. So ang masasabi ko lang sa iyo, Maharlika, mas makapal ang mukha mo. Mahiya ka. You are a US citizen. Don't intervene our government. This is not your government already.
Mapera ka na. Mag-aliwaliw ka na dyan sa Singapore kung gusto mo. Okay? So, hindi ko na pinatapos ang video mo kasi alam mo kung bakit. Wala eh. Puro galit, puro ano ito. Pakialam mo ngayon. Kung nagsakay sila sa isang aeroplano, inggit ka. May pera ka, nakagarating ka nga ng Singapore. Kaya lang, mas lalong nagalit ikaw dahil po nandoon si Tingting Pinoy. Eh paano? Ikaw na nga nagsabi na adopted ng First Lady si Tingting Pinoy. So bakit ka magagalit? Okay? Ano palang gusto mo? Kasama ka doon. Huwag ka na magpaka-ipokrita. Remember sa paano ka nakarating sa posisyon mo ngayon. Pinagkatiwalaan ka ng mga Pilipinong nagmamahal sa mga Marcos. Pero tinraidor nyo ang Marcos. Hindi nyo binigyan ng pagkakataong ipagtanggol ang kanilang sarili. Hinusgahan ninyo sa inyong tinatawag na mga ebidensyang huwad. Inyong mga false accusations. Ha? Kung totoo kang nagmahal at sumuporta sa gobyerno sa kay President Bongbong Marcos, hindi ka manguna sa kasinungalingan. Dahil sa mga chismis. Kasinungalingan man yan. Wala nga kayong napatunayan, di ba? So, it's unfair. It's unfair, Maharlika. Sa totoo lang na maganyan ka. So kung ganun man mo minura ang presidente, at least alam na ng taong bayan ngayon kung ano ka. Out of frustration, out of ego, out of pride. Kasi masakit man, di ba, ma-reject? Kawawa ka naman. Oo. Hindi ako naaawa sa situation mo, Mayaman ka. Oo, naaawa ako dahil mayroon kang tinatawag na damdamin at emotion na katulad ng pinapakita mo ngayon, Maharlika. So wag mong sabihin na makarma ang mga Marcos. Sa'yo po darating yung karma ng mga Marcos sa ginawa mo. Alam mo kami, mahirap kami, Maharlika. Totoo, mahirap kami. Isang kahig, isang tuka kami. Pero masaya kami sapagkat nakikita namin na mayroon kaming presidenteng ginagalang ng buong mundo. At the same time, nag-iisip para sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino. Napilit pinagkaisa ang sambayan ng Pilipino, napilit nyo namang ginigiba at pinaghihiwa-hiwalay dahil sa baluktot na prinsipyo ninyo. Kung tutuusin, Maharlika, if you're going to ask yourself, wala kang maitulong sa bayan. Baliban lamang po sa pag-iskandalo. I-denounce mo ang pagka-US citizen mo, umuwi ka dito sa Pilipinas, magtakbo ka at labanan mo ang mga korap sa gobyerno. Unfair na tawagin mong ganyan ang presidente at this point of time at saka si Attorney Liza Marcos, niwala ka nga sa kalingkingan niya. Sa totoo lang, pasalamat ka at hindi ka pinapatulan ng First Lady at ng presidente because what you are doing now is destructive. Sa bagay, ang mga asungot at gustong dumikit sa administration kaya lang hindi na pagbigyan, frustrated. Linisin mo po, Maharlika, ang utak at puso mo. Naway pagdating ng panahon, makarealize ka na what you are doing in social media against First Lady and against, of course, our President ay dala lamang po ng iyong prinsipyong natamaan ang ego. Kasi alam mo kung bakit? As if may nagawang kasalanan ang mga Marcos Mas marami pa sa totoo ang kasalanan na nagawa ng previous administration. Baby pa lang administration ni Marcos. Ganun na ang inyong judgment. Samantalang wala kayong komento sa mga extrajudicial killing, sa mga patayan, sa mga pangbabastos ng ating previous administration, sa kung sino ang gusto nilang bastusin. Tapos na po. Tapos na po ang inyong pagbabalat kayo. At least nakita na ng taong bayan. So people of the Republic of the Philippines, is that Maharlika? A certified anti-BBM at this point of time. Magbago man ang punto mo, wala na kaming tiwala sa iyo. Sa totoo lang. At bago ko i-end ang aking commentary sa live mo, you choose your own battle. At the same time, sana pagdating ng panahon, may mapatunayan ka. Para hindi ka mahiya sa sarili mo na nag-akusa ka na wala ka pong napatunayan. Dahil
makatatak sa kasaysayan ng Republika ng Pilipinas at sa social media na may dakilang sinungaling, chismosa, at walang kwentang vlogger sa katauhan mo. So hanggang sa muli, ito pong munting tinig ng Ordinary Filipino. Please don't forget to subscribe, like, share, and comment. And don't forget to click the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga uploaded video at saka mag-like. So maharlika once again, mahiya ka sa sarili mo dahil wala kang ambag sa bayan. Bye-bye.